sa aming pong palagay, more than sa tangible na nakikita natin, pinakamahalagang contribution na bibigay natin sa eskwelahan ito ay makatulong tayo dun sa mismong mga bata. Kasi kaya naman may general PTA para sa mga anak natin. Tama po ba? So, yung mga bata po na hindi masyado pang nakakabasa o nahihirapan pang magbasa, yun ang priority project natin. So, sila po yung mga bibigyan ng malaking benepisyo ng ating mga magiging proyekto. So, paano ito tumatakbo yung project? Great. Ang ating pong paaralan ay magkakaroon ng mga training sa mga volunteer parents. Sa ating pong manggagaling yun, o kahit hindi mo observe, kung gusto mo mag-volunteer ng isang magulang, sa training na yun, kung saan tuturuan nila tayo, paano magturo ng tamang proseso ng pagbabasa sa bata. Yun tama po. Kasi po, aminin man natin at hindi naman lahat ay alam natin bilang magulang. So, ang teachers, meron niya sinusunod na proseso para turuan ang bata, mas mabilis siyang makabasa. So ngayon, ituturo mo nila sa akin yung kung sino po makaka-attend sa training ngayon, mas maganda o mas marami po. Kahit po hindi officers, ibigay niyo po yung information na yan sa mga GC ng bawat sections. Kahit hindi po officers, pwede pong tumulong doon. Pag umattend po tayo ng training na yun, at naturuan po tayo, then mag-i-schedule po sila sa bawat linggo o bawat araw kung saan ang mga batang ito ay maaaring turuan natin. Halimbawa po, ako, nag-volunteer. Sir, tuwing Friday, pwede ako. 8 to 9 a.m. or 9 to 10 a.m. So, meron, naka-section yung mga bata. I mean, nakagrupo po sila. Meron po mga bata na, halimbawa po, 3 o 5. Ito pala po yung level ng pagbabasa nila. Hindi pa sila makapag-bigkas. Sa isang grupo naman po, pwede 3 o 5 din. Ang kaya ko lang nila basahin pala, kaya mga sounds pa lang. Then susunod po, mga basic ABC. Then yung susunod po, nakakabasa ng salita, pero hindi nakakabuo sa whole sentence. So, naka-section po sila, nakagrupo. So, hindi po yung sabay-sabay na para hindi maging magulo at the same time, yung understanding nila. Yun po yung una natin tututukan. Kasi kapag ang mga batang yun, pagkatapos ng taon na ito, ay nakabasa, yun ay mahigit pa sa lahat ng proyekto pwede natin gawin dito sa paaralan. Kasi we were able to touch their lives. Yung nakapagpabago tayo ng buhay at kumpiyansa ng isang bata. Malaking bagay sa isang bata na makabasa siya. At pag nagawa niya yun, ma-recognize man niya tayo o hindi, maalala man niya tayo o hindi, sa isip niya, sa puso niya, na isang magulang na nagbigay ng oras sa kanya para matuto siyang magbasa. At dadalhin niya yun sa mga susunod na taon at sa susunod na pagkakataon. At magiging ripple effect yun. Ripple effect sabihin ko, lumalaki na lumalaki. So pag may ibang bata na gusto rin magpatuloy sa kanya, gagawin din niya. Kasi may nakita siyang good example eh. Di ba po? So, maganda po sana na masimulan natin yun sa ating taon, sa ating batch. So, para po tuloy-tuloy siya para sa next year, mapasa natin sa mga susunod na officers yung ganda ng proyekto na yun. Hanggang sa lumawak, hanggang sa ang mga bata dito sa loob elementary school. Magkaroon ng maayos na reading comprehension. Naiintindihan ko natin ang sitwasyon ng bawat isa, hindi lahat ng magulang kaya tumutok sa anak. Tama po ba? Lalo na dito sa ating paaralan. Kaya yung ating konting oras para sa mga batang ko, napakalaki ng epekto sa kanila at impact kapag natuto sila magbasa. Mind you po, meron po talaga dito grade 4, grade 5, grade 6. Talaga nahihirapan po magbasa. Pero ang kagandahan po dito, pag naturuan po tayo ng proper training, magbibigyan tayo ng pagkakataon na ituro din sa mga bata yung tamang asal. Yung pong tsatsagain niya para niya gagawin lahat yung pagbabasa. Papaano lahat yung proseso yun. Yun po yung pinakamagandang, sa tingin ko, kaya natin ibigay na proyekto dito. More than sa anything. Although meron po tayong mga tangible, yung mga nakikita, nakahawakan, pero iba po yung impact kapag buhay po yung
yung buhay yung bata, yung kumpiyansa, yung confidence pa ng isang bata na nakakapagbasa na ako, kaya ko na magbasa, hindi na ako mahihirapan. Iba yung impact mo sa bata. Yun yung kahit hindi natin nakikita, hindi tayo makilala, okay lang, basta matuto kang magbasa. Yun yung pinakamahalaga natin kaya, pwede natin magawa. Magsisimula ko ang training, depende kay Sir Richard. Pag nagsalita si Sir Richard maya-maya sa last part mo, inaayos po nila yung program po na yun at naka-identify na po yung mga bata. Kung sino po sila, kung saan grade sila magagaling, section sila magagaling. Pero, ito lang po aming kahilingan sa lahat ng mga magpa-participate. Meron po tayo non-disclosure agreement. Ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin at ipaalam sa iba kung sino mga bata yung inyong tuturuan. Halimbawa po, ako po, kilala ko po yung magulang ng bata ito. Hindi po natin pwede sabihin sa iba, ay, yung anak ni ganito ang tinuturo ako, hindi pala marunong magbasa. So, bawal po yun. Kasi kung una sa lahat, ang binibuild po natin is aside sa pagbabasa po, aside sa skills ng pagbasa, ang binubuo po natin yung kumpiyansa ng bata. Kapag po yung nagkaroon tayo ng ganun pagkakataon na quote-and-quote, minamarites natin yung identity ng bata, magulang sa liga nito, anak sa liga nito, lalong bababa yung kumpiyansa ng bata. Imbis na makatulong tayo, mag-create tayo ng chaos, ng kaguluhan. So yun yung isa sa mga request natin at kailangan pumirma po tayo lahat. Lahat po na magte-training, magkakaroon ng non-disclosure agreement. Sabihin po, pipirma po tayo na bawal po na sabihin sa iba kung sino ang inyong mga tuturuan. Kung kilala niyo po ang bata ko, kapitbahay mo, o magulang, bawal niyo po sabihin. So una po sa lahat, project grade. Kasi grade po, grade, para grade case. G-R-E-A-T, project grade. Kasi project grade is a grade, magiging magaling sila. Magaling magbasa, magaling sa eskwela, magaling sa paaralan. Kaya project grade. Sana po ay paulakan natin yung imbitasyon ng ating paaralan para doon. Kasi napakalaking tulong po doon sa ating mga mag-aaral, sa ating mga anak. Okay po? Maraming salamat po. Second, okay. Salamat po sa palakpakan. Ito po pangalawa, hindi ko po alam kung papalakpak po kayo. Ito na po yun. Meron po tayo project, meron po tayo project Sagana. Under Project Sagana, sir. Project Sagana po ay magbibigay tayo ng, gagawa tayo ng, bibigyan tayo ng mga areas dito sa paaralan kung saan gagawa tayo ng gardening, vegetable gardening. Ibig sabihin, tuturuan ng mga mag-aaral para magtanim, mag-alaga ng mga gulay, magpalaki ng mga gulay. So meron tayo dito sa area, tinuro ni sir. Pero nung nagkaroon kami ng clean-up drive, dito po sa likod, nakita ko namin yung potential ng likod na yun. Pwede tayong magkaroon doon ng garden or vegetables. At the same time, ano tawag po sa ganyan, yung nursery. Nursery ng mga flowering plants at mga gulay. Dito po sa likod, itong kinder. Maganda po yung area na yun. Kapag uwi yun, ay napaka-feasible po nun. Lilinisin lang po yun. Sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon makatulong. Lilinisin lang po yun lahat. Tapos, kukuha po tayo ng mga sponsors ng mga buto na mga gulay kung paano yung itatanim. Then sa part mo na yun, pag natanim na po natin yung lahat, pwede din mag-tour ang ating mga mag-aaral. Tuturuan sila ng mga teacher na kaliwanag. Halimbawa, buto na sitaw, paano yan tutubo. Buto ng munggo, paano yan tutubo. Ang palaya, pechay. Okay po? Ito po ay napakahalagang pagkakataon dahil po, alam ko po, bawat isa sa inyo, lumaki po sa lugar na ito na pinapahalagahan natin yung paligid natin. At yun ang kagandahan dito sa ating lugar. Pero mahalaga din na maituro natin ang extra effort yung pagpapahalaga sa gulay. Di ba po? Kasi alam natin, mahirap pakainin ng bata ang gulay. Minsan juicy. So, para po, makita nila saan ang gagaling yung kinakain nila. So, that is Project Sagana. Okay po. Tres, sa natin kukunin yung proyekto na yan. Medyo una po sa lahat, hindi po finance
financial na magiging top priority natin doon na kailangan. Kailangan po natin doon talento o skills. Yun po unang-una natin kailangan. Talento o skills. Ibig sabihin po, kailangan po natin ng tulong ng bawat isa. Kasi po, kahit ang gawing bunot ko dyan ng damo, o kalaykay ng mga mamis, hindi po sapat ang aming lakas. Okay po. Hindi po pag-iilan lang. So ngayon, ipaplano natin yan. Ipaplano natin yung schedule once matapos natin yung initial project natin. At doon sa initial project na yan, doon tayo kuha ng pondo para po sa ating project sa Ghana. Kapag meron tayong pondo pagkukunan, then tuloy-tuloy po natin i-cultivate yung mga areas na yan hanggang sa pwede natin silang pagtaniman ng mga particular na halaman o gulay na pwedeng gamitin o makita ng mga bata. Again, hindi mo natin top priority yung pera. Ang kailangan mo natin talaga dito, oras at talento. Talento, skills tayo po lahat. Yung pagtutulungan natin sa pag-cultivate ng isang lupa o isang bahagi dito. Kasi po, alam naman po yan, kahit po simple paso, mahirap po magpatubo ng halaman. Kung hindi po lahat may kaalaman. Po. So, yung kung magpapatubo ng mga gulay na yan, it will be also supervised by an expert sa gardening o pagtatanim. Kukuha mo tayo ng mga guidance para hindi po tayo tanim ng tanim o hupay ng tanim ng tanim. Siyempre may pagkakataon, i-divide natin yung lupa kung anong tatanim dito, anong itatanim dito, anong maganda dito, anong maganda doon. Kasi sayang kaysa pamahaya ng ahas or what, sayang po talaga. Maganda po itong school, pag nakita ng mga bata yan, may encourage sila kahit sa mga bahay nila na magtanim kahit sa maliit na lote ng mga bahay. May encourage natin sila magpahalaga sa gulay na kinakain nila. Ito, that is project sa Ghana. Okay po? So, meron tayong project great. Meron po tayong project sa Ghana. Sir, ito na yun. Saan natin kukunin lahat yung pondo na yan? Ito po yung pangatlo. Yung pangatlo natin, ay meron po tayong year-end gift giving. Naka-annual po ang gift giving sa project. Project Great. Project Great, ito po yung gift giving natin on December 13. Ito na po yun. December 13 po, okay po. So, tentative date, December 13. 1-3 po December 13. Yung gift giving po na yan ay bibigyan natin ng prioridad ang mga selected students. Hindi po selected ang pinili. Ito po yung bibigyan natin pagkakataon yung mga unang mga bata na makakasama sa project grade, yung mga hindi natin makabasa. Para po, ma-encourage sila talaga magbasa. Tapos po yung mga poorest of the poor. Yung po talagang walang mga kakayahan na mag-produce ng kailang sariling mga gamit. So, ano po ito? Magbibigay po tayo ng, kukuha po tayo ng mga bata, magbibigay po ang mga teachers ng mga bawat section o grade ng pangalan ng mga bata na magiging beneficiary natin. Alam naman po natin ang karamihan po, hindi ko po masasabi po lahat, pero karamihan po na nandito sa ating mga PTA officers, karamihan po, I can attest na meron tayong kakayahan na makapagbigay, makapag-produce ng gamit ng ating mga anak. Tama po ba? Kahit po medyo hindi naman ganun ka-rangya ang ating buhay, pero one way or another, we can provide. Pag nawala ang lapis, makakabili ng lapis. Pag nawala ang notebook, makakabili ang notebook. Pero alam natin ang katotohanan, ang realidad, may mga bata o pamilya na hindi talaga kaya. Minsan, bibigay ang isang nawala ang notebook, it will take them 1 week bago ma-replace yung notebook. Ang lapis, ang Crayola, it will take them 2 weeks para ma-replace yung Crayola. Minsan makikita mo na lang sa Jesus, sabihin ng teacher, sige po, kakahiram na lang po kung hindi po kaya. At isa sa mga at kailangan natin maunawaan, minsan
madali tayong mag-judge na, bumili ka na lang ng pencil, mami, bumili ka na lang ng pencil, daddy. Kaya natin sabihin yun, yes, that's true. Kasi magulang kailangan mag-provide. Pero hindi na, kailangan natin lawakan may paunawa natin na hindi lahat meron kakayahan katulad ng meron tayo. Minsan din sa isang GC na nahabang talaga ako, nag-aaway-aaway mga magulang. Nagkakaroon pagkatalo, tama po. Dahil po, naintindihan ko naman yung mga magulang na natatabunan, tapos yung information na natatabunan, kaya may isang magulang na nagsabi, bakit po tayo, ganyan. Nakatabunan po, bakit po tayo. Bakit na lang po kayo, magkasala na lang po kayo, tagal na po sinabi yan. So madaming nasasabi, right? Pero we have to be sensitive also na may mga magulang.